whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the one of the mountains I will tell you about. Matapos po na si Abraham ay tawagin ng Diyos mula sa kanyang native country, pinaalis mula sa piling ng kanyang kamag-anak, pinapunta sa isang lupain na siya ay naging banyaga at dayuhan, at matapos na pangakuan na magkakaroon ng anak, at matapos ang pagkatagal-tagal na panahon bago nagkaroon, ngayon ay hinihingi ng Diyos na ang anak na ito ay ibigay sa kanya bilang isang handog. At pinakadiin-diin pa ng Diyos, your only son. You will notice that Ishmael was conveniently ignored. Samantalang alam naman natin na ipinanganak na si Ismael bago ito. Whom you love, talagang idiniin pa, and sacrifice him there as a burnt offering. Human sacrifice was practiced by neighboring tribes, but this is the only reference to Yahweh as asking for a human sacrifice. Alam niyo po yung maghahandog ka ng isang bata o isang kabataan para sa Diyos o sa kinikilalang Diyos ng anumang lahi noong panahon na yon, kailangang igapos ang taong ito at saksakin ito sa kanyang puso para bawian ang buhay, tumigis ang dugo at susunugin ang laman as a burnt offering. Sometimes we are too used to hearing this story that we are no longer horrified by the concept of a human sacrifice. And probably we are comforted by the fact that it did not push through, it did not happen. But we only know that it didn't happen because we're looking at the story after it happened. But if you were Abraham and everybody else in his family, while it was happening, you didn't know how it would end. And you'd think it would end the usual way, tragic, gruesome, bloody. At yan po ang napakabigat na hiningi ng Diyos kay Abraham. Ialay mo ang iyong anak. Itatali, sasaksakin, susunugin bilang isang handog. Genesis 22, 3-8. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father?" "Yes, my son." Abraham replied, "The fire and wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the 2 of them went on together. Hindi nagpatumpik-tumpik ang Abraham na ito. Kinabukasan, maagang-maaga pat di pa sumisikat ang araw, ay pinaghanda na niya ang paglalakbay para magpunta sila doon sa lugar kung saan ihahandog ang bata. Mahabang paglalakbay. Dahil sabi po sa atin ng Genesis 22, matapos ang 3 araw ng paglalakad, ay natingala at nakita pa lang nila yung tuktok ng bundok na pupuntahan nila. Hindi pa sila nakarating nung 3rd day, nakita pa lang nila. At kahit kayo na sa Metro Manila, makikita niyo ang tuktok ng bundok ng Makiling, kung nasa ibabaw kayo ng isang building, hindi ibig sabihin, malapit na kayo. Ibig sabihin pa lang, nakita nyo yung tuktok. Yun ngang buwan, nakikita natin hindi ibig sabihin malapit. So, mahirap ang paglalakbay, mahaba. At kuminsan, sobra nang nag-glorify itong kwentong ito na hindi na natin nararamdaman yung drama, yung pait, yung hapdi, yung kirot, na maring naramdaman ng lahat ng taong sangkot dito
sa isang kakaibang pagsubok. Lalong-lalo na nang nagtanong ang bata. By this time, mga teenager na itong si Isaac. No? Mayroong hustong isip na at kaya na niyang magbuhat at tumulong sa kanyang tatay. At sabi niya, Father, where's the lamb? Meron nga ba naman nag-o-offer na walang i-offer? You feel the drama, you feel the heat. And Abraham said, God will provide. We don't know if he knew. We don't know if he just believed. We don't know what he meant by God will provide. Pwede rin naman niya sabihin, ikaw na-provide na, ayan na. Hindi in-explain ng Bible ang talinghaga at lalim ng pangungusap na ito that God will provide. Many theologians like to interpret that it is very, very strong faith, and he said, God will provide. But that's an interpretation. You can have other interpretations because the Bible never explained what it meant. Pero ang dapat po nating isipin, mga kapatid, is what could have transpired between Isaac and Abraham after this traumatic event. They will never be the same. Kung kayo isang tatay at ang isang anak na ibinubukod tangi at minamahal, ay ipaglalakbay ninyo at igagapos ninyo at sasaksakin ninyo dahil talaga namang kahuli-hulihang moment na lang siya pinigil ng anghel eh. Talagang sasaksakin eh. Anong iisipin nyo kung kayo si Isaac? Matagal na natin na pag-aaralan yung punto de vista ni Abraham. Tingnan natin yung punto de vista ng anak. What would Isaac think of his father who would sacrifice him? Would you say, praise God, my God is a very great faith, he will kill me? If you were the son, would you think that way? How would Isaac relate to his father after this? The Bible is silent. The Bible doesn't record a happy journey back home. The Bible doesn't record a happy life of father and son afterward. And how about Sarah? Ano kaya po ang inisip ni Sarah? Nananahimik sila sa kanilang bayan, maunlad ang buhay, mariwasa, biglang binunot ni Abraham ang buo niyang pamilya, dinala sa isang lugar, sa isang lupalop, na nung dumating sila ay meron pang famine. Kinailangan pa siyang pumunta sa Ehipto kung saan nanganib na maagaw si Sarah at mapatay siya dahil maganda yung babae, baka patayin yung lalaki at kukunin ni Pharaoh ang babae. At ipinamigay naman talaga siya ng Abraham. Sinuli lang ng Pharaoh dahil nakaramdam siyang may masamang nangyayari dahil mali ang kanyang ginagawa. At hindi lang yun, naulit pa, ibinigay pa sa isang hari na naman nung sila na naman ay nakiraan sa isang kaharian. Anong isipin ni Sarah sa kanyang asawa? Na matapos siyang magalit kay Hagar, sabi niya, palayasin mo ang mag-ina, matapos siya rin naman ang may pakana na anakan ni Abraham, itong maid niya. Palayasin mo sila. At binigyan lang ng konting tubig, ay pinalayas nga. At kung hindi pa naghimalaan Diyos, ay mamamatay sa disyerto ang mag-ina. At ngayon, anong iisipin niya sa kanyang asawa na yung si Isaac naman, na kanilang bukod tanging anak, ang dadalhin doon sa bundok ng Moriah para paslangin, para i-offer, at para sunugin. The Bible is quiet about her reaction, but the next significant event about her is that Sarah dies. This is the next significant event recorded. So far, there will be no mention again of Isaac until he was about 37 years old. Tahimik. Genesis 24, 1-8. Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. He said to the chief servant of his household, the one in charge of all that he had, put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living. But you will go to my country and my own relatives to get a wife for my son Isaac. Nung matanda na itong si Abraham at siya ay mamamatay na, ay tinawag niya ang kanyang katiwala at ipinilagay niya yung kamay sa ilalim ng kanyang hita. Ito isang gesture na parang nanunumpa ka. At sabi niya, isumpa mo sa akin na maghahanap ka ng mapapangasawa para sa anak kong si Isaac. Huwag kang kukuha ng babae mula sa bayan na ito. Doon ka sa bayan na pinanggalingan ko kukuha. Kailangan isumpa mo sa akin na yan ang iyong gagawin. Verse 5, the servant asked him, what if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I take your son back to the country you came from? Make sure that you do not take my son back there, Abraham said. The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household in my native land, and who spoke to me and promised me an oath, saying, to your offspring I will give this land.
he will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there. So Abraham was more or less 137 years old, and his son was 37. As he lay dying, Abraham called not Isaac, but a servant. Did you notice? To entrust him the stewardship of his household, not to Isaac, and to give him the task of getting a wife for Isaac, not to Isaac. Read between the lines. Although the Bible is silent, Oriental literature doesn't say everything. Just like the way Orientals talk, you have to listen for the unsaid. Kailangan ikaw ay nakikiramdam, bakit hindi yung anak ang kinakausap? Abraham did not even want Isaac to leave his present home or set foot on the land of their fathers. Did he not trust Isaac? Sa niya, hindi mo dadali ng anak ko sa pinanggalingan kong bayan. Pinapangamba ba niya na baka hindi na bumalik dito sa pinuntahan niya? Dahil nandun naman lahat ng mga kamag-anak at maganda naman ang buhay nila doon. Did he not trust Isaac in running his household, in choosing a wife? Did he not trust his son to return to the promised land if he would leave it? Ang question is, after this episode of him being sacrificed, kahit hindi natuloy, did Isaac not grow to be a strong, dependable man? Did the experience scar him for life? Abraham did not give the instructions directly to Isaac. And Abraham did not even pass the blessing to Isaac in person. Proxy pa. Iniutos lang. As far as the biblical record and as far as Abraham's behavior were concerned, Isaac did not seem to exist much. Walang masyadong nabanggit. No? Kaya dapat natin imagine what gulf could have existed between father and son. What damage in Isaac's personality could have been inflicted by the sacrifice episode, by such a possible gap afterward. Genesis 22, 66 to 67. Matapos ito na nakahanap na ng mapapakasalan, etc., etc., then the servant told Isaac all he had done. Isaac brought her into the tent of his mother, Sarah, ito na yung mapapangasawa, and he married Rebekah. She became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Ito po lang ang talo ng kwento sa mga relevant na mga istorya. Ikinasal at ikinasal itong si Isaac. There was no mention of Abraham in the wedding episode. And the Bible clearly points to Isaac's mourning and sorrow over his mother's death. Interestingly, there is no such mention about his feelings when Abraham died. Dutifully, Isaac buried Abraham, Genesis 25:9. His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre. But that's all. No feelings. Pero noong namatay yung ina, sinabi, indirectly na ipinagluksa dahil nagkaroon daw ng kaunting ginhawa. Dahil nagkaroon ng asawa, kaya na-comfort siya mula sa pagkamatay ng kanyang ina. Though the Bible says Isaac was blessed by God after his father died, and that he became rich too, the Bible was also clear that Isaac was blessed not for his own sake, but for the sake of his father Abraham. Yumaman naman yung Isaac, pinagpala, pero malinaw din ipinagdiinan ng Biblia na pinagpala siya hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kanyang ama. Genesis 26:24, that night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid. Abay, ikaw nga ba naman hindi matakot ipinapa-sacrifice ka, no? Ngayon biglang kinausap siya, di natanga, matatakot ka ang Diyos, baka i-sacrifice na naman ako. So sabi niya, do not be afraid, for I am with you. I will bless you and I will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Obvious ba? Idiniin pa. But God had to reassure Isaac not to be afraid. And that's a very interesting twist in the story. No? Apparently, Isaac would not recover from the damage of his youth. His two most important moments, you will notice, were both spent lying down, afraid. One, he was lying down as a sacrifice on the altar. And two, at the close of his life,
he was lying down as a blind, dying man who was being deceived. Doon sa una, he was being sacrificed. Now he was being deceived. He was deprived of his control of his inheritance dahil alam natin na dinaya itong si Isaac ng kanyang asawang si Rebecca at ng kanyang anak na Jacob. Inagaw nila yung mana na dapat ay nagpunta doon sa panganay na si Esau, pero inagaw ni Jacob sa pakikipagsabuatan ng kanyang ina. So you see here a man, Isaac, who was going to die in a very unceremonial way. He was not controlling his life. He wasn't controlling the inheritance he would give away. He was being deceived. And once more, he was lying down. Like the opening of his story, that he was lying down on Mount Moriah. He could not control his own inheritance, his own marriage, and his own blessing. And he was always at the brink of death. Ganyan ipinakita siya sa accounts ng Biblia. And his departure was almost anticlimactic. It was an anticlimax. He was much awaited, much ballyhooed, and then he dies and goes just like that. And interestingly, brothers and sisters, Isaac's God was called fear. Ang tawag ni Isaac sa kanyang Diyos ay nakakatakot or takot or katatakutan. Genesis 31:42, the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac. Genesis 31:53, may the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us. So Jacob took an oath in the name of the fear of his father Isaac. Pati ang tawag sa Diyos ni Isaac is fear. Ano kayang quality of life ang naging buhay nitong si Isaac na naging bunga ng siya ay i-offer? And remember, God had to reassure Isaac not to be afraid. Obviously, natatakot siya. Yung hindi banal na takot, kundi takot na takot talaga. Ano po ang kinalaman natin dyan? Bakit natin ito hinahalongkat? What lessons can we learn? We are not here to judge the correctness of the sacrifice. We are not here to judge the correctness of Abraham willing to sacrifice his son. But we are looking for reasons why Isaac died that way. And why he was just almost ignored in the stories of Scripture. And he was never presented as a victorious, strong, happy, successful person. Bakit natin pinag-aaralan yon? Because there could be an Isaac in each one of us. Siguro hindi tayo in-offer ng magulang natin dahil sabi ng Diyos, pero maaaring in a much less noble way, some of us may feel that we have been sacrificed in our youth, in our childhood. Some of us may feel that we have been wronged by our elders. Some of us may feel that we have been overshadowed by the giants in the family. We just became little dwarfs in our own homes. Hinahanap natin yung bakas ng pagka-Isaac sa isa't isa sa atin. Marami pong mga tao, tumanda na lang at lahat, punong-puno pa ang buhay ng hinanakit sa sariling magulang. Galit sa buhay. Galit sa kanilang nakaraan. Galit sa mga tawang sa palagay nila ay nagnakaw sa kanila o umapi sa kanila o nagpahirap. Dapat nating maiwasan yung paraan ng pagkamatay ni Isaac na bulag, nakaratay, walang kalaban-laban habang dinadaya ng kanyang mga kamag-anak. What can we learn from the life of Abraham who obeyed God to the max? Talagang extreme. Ang anak ay isusuko, ang asawa ay isusuko yung comfort, iiwan ng bansa ang bayan para sumunod. At pagkatapos nakita ba natin siyang sumaya, naging tahimik pat maganda ang kanyang pumumuhay, ang daming kasunod na gulo. What can we learn from these truths? Kaya po binabalikan natin ang mga characters of Genesis because the Genesis is the book of beginnings. That's where a man began, that's where a woman began, that's where a family began, and that's where all the family problems began. Because when we understand the dynamics of the family situations in Genesis, we will be guided in a biblical way how to understand, diagnose, and even cure the illnesses that haunt our families today. Because these are the book of beginnings. But we can only learn from Genesis if we're going to take a candid look at the characters, minus the PR campaign of religion about them,
if we're going to look candidly at the interaction that happened between men and the divine, and between men, and the women, and men and women in their lives. What obvious lesson can we learn from the life of Abraham and his son? That religious life can involve heartbreak. Maraming heartbreak na nangyari sa buhay ni Abraham, ni Isaac, dahil sa kanilang religious convictions. And that's a fact. Hindi totoo na tanggapin mo si Jesus, biglang masosolve lahat ng problem mo. Sometimes. Pero kung minsan nga, nagkaroon pa ng ibang complicating matter dahil yung nanay mo nagalit sa'yo, yung asawa mo nagalit sa'yo, hindi yun, mga ganun mga pangako, hindi natin dapat binibitawan. Kasi maging sa Biblia, pag tinignan natin mga kasaysayan ng mga sumunod sa Diyos, hindi naman naging automatic na naging paraiso ang paligid. Sometimes it gets worse before it gets better. Sometimes a difficulty has to be overcome or you face a lot of opposition from people around you. Pati sa panahon ng Panginoong Jesus, Matthew 16:24-25, then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Pati ang Panginoon po yung nagbigay ng babala na hindi ganun kadali na sumunod sa Kanya. Sabi, count the cost. As you make a decision to follow Christ, count the cost. Huwag tayong maakit ng iniisip lang natin, gagaan ang lahat, sasarap ang lahat. Merong gaan, may sarap, pero merong tinik na kasama. Meron kang nilalakara mga landas sa matinik, na kung saan dumaan si Jesus ay kailangan ding dumaan ang mga sumusunod sa Kanya. John 15:20, remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. So Jesus was warning of persecution. John 15:18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Sabi niya, I never promised you a rose garden, kumbaga ganun. And even if spirituality is a rose garden, we must take the thorns as well as the roses. What else can we learn from this episode? That it can be extremely and supremely difficult to be close to God and to live with God in terms of affecting one's relationship with fellow men. Hindi laging madaling pagsamahin yung malapit na pakikipagtalastasan sa Diyos at pakikipaglapit din sa kapwa-tao. May mga panahon na ang paglapit natin sa Diyos ay nagkakaroon ng sakripisyo na nagiging paglayo sa ilang kapwa-tao o kaya ay paglayo ng ilang kapwa-tao mula sa atin. Matthew 19:29, and everyone, sabi ni Lord, who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. So alam din ng Panginoon na ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Kanya, ay maaring mga hulugan ng pagkakapatid ng ilan nating relasyon sa kapwa-tao. Huwag naman kayo makipagpatid ng relationship at makipag-goodbye sa mga tao kung hindi naman talaga kayo pinapag-goodbye ng Diyos. Hindi kailangan gawin yon kung hindi naman talaga kailangan. Another thing that we can learn is that it can be supremely difficult to implement or the divine imperative, the divine agenda in relation to people around. Pag may ipinapagawa sa atin ng Diyos, hindi laging madaling sundin. Kung minsan parang nagsisisigaw ang iyong isip na hindi dapat sundin, pero ang ginawa ni Abraham, sumunod siya. Hindi naging sobrang mabulaklak ang bunga nun, nagkabunga na mabigat din at hindi rin masarap. Kung nais nating lumago sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos, hindi natin dapat pagmukhaing cartoons ang buhay espiritual. Hindi dapat pagmukhain na overly simplistic na masaya sapagkat may kasama talaga na sakripisyo. Romans 7:18, I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. So, sinasabi dito ni Paul, ang una kong kalaban para maging makadiyos ay hindi ibang tao, sarili ko mismo. Kasi ibang gusto ko sa gusto ng Diyos. At nakita niyo ang mag-asawa na si Ananias and Sapphira, sumunod na nga sa
magandang layunin, nagbenta ng lupa para i-donate sa church ang pinagbilhan. Napakaganda na sana, pero anong naging wakas? Acts 5:1-2. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself. He brought the rest and put it at the apostles' feet. Nag-pledge na sila na ibebenta ang isang ari-arian at ibibigay sa church ang pinagbilhan, pero nangupit pa sila. Napagkasunduan pa na mag-asawang mangupit. Ang naging ending, pareho silang biglang namatay sa harap ng buong kongregasyon. So nakikita natin yung hirap sumunod, yung ayaw sumunod, at yung gustong sumunod na kalaban ng sarili, at yung sumunod na hindi pa nilubos dahil nakasingit pa rin yung personal na kagustuhan. When you look at the Bible giants, Adam could not obey. Hindi nagtagal ay nag-disobey. Cain could not give an acceptable offering. Noah ended up a drunkard. And Lot also ended up a drunkard. These giants all failed one way or the other. Abraham had to sacrifice his clan, his wife, his son. And Isaac had to live in the shadow of a childhood trauma. To him, God was fear. How do you repair a person who goes through such a difficulty? Ano pa po ang pwede nating matutunan? And this time, reference lang natin yung faith ni Abraham, pero inaalis na natin sa kanya yung kwento sa atin na. That relentless faith can lead to fanaticism. That relentless faith can lead to lack of humanity. Pagka-extreme, labis ang pagkarelihiyoso, ang pananalig, nagiging panatiko ang tao, at sa pagiging panatiko, madalas nawawala ang kanyang kagandahang loob sa kapwa. Nawawala ang kabaitan. Siya nagiging malupit sa kapwa na hindi sumasang-ayon sa kanyang pananalig. The lack of humanity that has damaging effects upon others. Kaya ang pinakamalulupit kung minsan na ginagawa ng tao sa kapwa ay sa ngalan ng Diyos. Dahil sa religious conviction. Ito ba talaga ang gusto ng Diyos? O fanaticism lamang? John 16:2, ibinabala sa mga susunod kay Jesus, they will put you out of the synagogue. In fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God. Sabi yan, ang mga papatay sa inyo, isipin nila natutuwa ang Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. At hindi ba't maging hanggang ngayon, naliligid tayo ng napakaraming malalagim na mga kasaysayan ng mga pinapatay na tao ng kapwa-tao sa ngalan ng Diyos noong pumatay. Diyos man na yun ay Diyos ng relihiyon o isang ideolohiya, isang pananalig, isang political point of view na dinidiyos, pumapatay ang tao ng kapwa sa ngalan ng Diyos o Diyos-Diyosan na ito. Na ang sobrang pagiging relihiyoso, pag hindi yan natimpla ng katalinuhan, ng pagmumuni-muni, ng balanse sa buhay, ay maaaring maging halimaw ang isang taong sobrang relihiyoso. Maaari niyang i-demonize at tingnan ng napakasama at napakababa ang sino mang hindi sumasang-ayon sa kanyang pananalig. At dahil doon nagkakaroon siya ng excuse na maging malupit at pumatay pa nga. Ngayon, si Isaac na nga na nasakripisyo dahil hinihingi ng Diyos, kung maaaring madamage sa kanyang personalidad, tayo pa kaya na maaaring nasakripisyo na hindi naman hinihingi ng Diyos?
Nasakripisyo lang tayo dahil ganon, naging casualty lang tayo ng kapabayaan, ng magulang, ng lolo, ng lola, ng sino man. Naging casualty lang tayo ng kamangmangan, no? Naging mga biktima lamang tayo ng kakulangan, ng katalinuhan, o ng pagiging kakulangan ng kabaitan ng sino man. Kung yung Isaac, na nagkagano na nga, dahil Diyos pa nga ang humingi, ano pa ang magiging damage sa mga taong hindi naman sangkot ang Diyos? Sa katunayan, baka si Satanas pa nga ang sangkot sa pagkakadamage sa kanila, edi lalong mabigat. So parents, careful with your children. Do not sacrifice your children to less than God's call. Si Abraham nga, God's call na eh. Nagkaroon pa ng mahirap na bunga. Yung pang isakripisyo mo ang anak mo na hindi man lang Diyos ang may gusto. Kaya kailangan pag-ingatan. Si Isaac nga, no? Nagkaganon. Iba pa kaya na hindi naman sangkot ang Diyos sa usapan. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Napakarami pong mga buhay. Pag tinignan mo, bakit ganitong ugali ng taong ito? Bakit siya napakasungit? O bakit siya napakaseloso? Bakit siya napaka-insecure? Bakit mainggitin? Bakit masyadong palapintas? Bakit wala nang pasado sa kanya? Lahat na lang mali. Bakit ayaw magtiwala? Ba't ang dumi-dumi ng isip? Bakit lahat kinatakutan? Kadalasan ang mahahalongkat yung dahilan, they were damaged in their youth. They were damaged in their childhood. Abusive parents, abusive grandparents, abusive relatives na nakikitira, tas inaabuso ang mga bata, abusive teachers, sometimes even abusive religious leaders, minomolestya ang mga bata na ipinagkakatiwala sa kanila, nakalinga. Napakalaking krimen ang krimen sa bata. At hindi na natin ngayon tinatawag na krimen yung ginawa ni Abraham. Lampas na tayo sa kanya. Pinag-usapan lang natin. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mga pagkukulang at pag-abuso sa bata na hindi naman Diyos ang humingi. Yung Diyos na nga humingi ng sakripisyo, nagkaroon pa ng ganong effect. Di lalo na yung hindi naman siyang humingi. Kaya mga kapatid, ang gulo-gulo ng mundo, kaya ang dami-dami mga tao na extremist ang pag-iisip, hindi nagigilty kahit magpasabog ng mga kung ano-ano at pumatay ng marami. Maaaring may mga malalalim na sugat ang puso nila na nalikha nung sila yung mga bata pa, hindi na pagaling, hindi na paghilom, at patuloy na nagbibigay sa kanila ng pait at hapdi, kaya meron silang kagustuhang gumanti. May mga tao, mga sadista, naging manager, naging supervisor, kutakot-takot na pananadista sa mga empleyado ang ginagawa. Hindi mo malaman kung sinong ginagantihan. Hindi naman yung mga kilala yun nung araw, pero dahil hindi na isara ang sugat at nakangangapat, dumudugo pa, patuloy na inihahanap ng paghihiganti. Gaano karaming tao ang nakakalampas ng pagiging bata na hindi na damage by verbal abuse, by sexual abuse, by all other forms of abuse. Kaya napakaraming mga tao naglalakad sa mundong ibabaw, may dala-dala na mga bombang handang sumabog kahit sa anong saglit. Kaya nagiging napakapapanganib na mamuhay kasama ng napakaraming mga tao kasi hindi mo alam kung anong baggage ang dala nito at dala nun dahil sa mga kapabayaan ng magulang. Sa Judges 11, ipinapakita dito ang isang tao na sumumpa sa Diyos dahil binigyan siya ng tagumpay. Sino man ang unang lumabas sa bahay ko na sasalubong sa akin, papatayin ko. Ang unang lumabas yung kaisa-isa niyang anak. Sa inyo, naku anak ko, nanumpa ako sa Diyos, kaya eto, papatayin kita. Ba't ka kasi nanumpa? At kung sakali man na dumating yung panahon na gumawa ka ng isang ganong panata, isang ganong sumpa, at nakikita mong hindi mabuti para sa kapwa, edi, humingi ka ng tawad sa Diyos, bawiin mo, maunaway naman siya. Bakit kasi sira ng tao para tundin mo yung panata mo sa Diyos? Yung Diyos naman, napapakiusapan. Si Abraham nga, nakiusap na huwag pa sirain yung buong Sodom for the sake of 50, 40, 30, 20, 10 people. Pumayag yung Diyos eh. So pwede nating, Lord, patawarin niyo na po ako pero hindi ko matutupad yung panata ko kasi marami palang tao nahihirapan at nasasaktan dahil sa panata na yan. Taong mahal mo rin. Pwede naman tayong makipagkasundo sa Diyos eh. Pero huwag natin i-sacrifice sa mga tao. Nakita niyo ang sacrifice na nangyari kay Sarah dahil itong Abraham ay merong religious conviction?
binunot sa kanyang sariling bayan, dinala sa isang foreign land, na ipamigay 2 beses sa magkaibang hari. Mga husbands, gaano karami na sa sacrifice ang wives nyo dahil sa inyong mga career moves o sa kawalan nyo ng career? Gaano karaming beses na sa sacrifice sa ating mga anak, yung mga taong umaasa sa atin dahil sa ating mga pasya, lalong-lalo sa mga maling pasya. Kung talaga mga honest na pagkakamali, edi pag-aralan, humingi ng tawad, ituwid ang buhay. Pero yung ibang mga pagkakamali, paulit-ulit na lang. Mga tatay na naglalasing, umiinom ng alak, anong klaseng fear ang inilalagay nyo sa puso ng inyong mga anak? Na tuwing madidinig kayo paparating, napasuray-suray, o nakakaamoy ng alak, ay meron ng phobia. Gaano karaming mga abuso ang inabot ng mga batang walang kamalay-malay at hindi nila alam na inaabuso na pala sila. Pagtanda lang nila nalalaman yon, na napakalalim ng mga sugat. Yung mga inapi-api ng mga mayayamang kamag-anak, inapi-api ng may-ari ng tindahan dahil utang ka ng utang. Nakatanim lahat. Nakakaapekto sa buhay ng tao. Damaged children, do not do an Isaac. Do an Ishmael. Si Ismael, yung nakakatanda niyang kapatid na pinalayas, pero he made something of himself. Though Ismael was rejected and dejected, sabi sa Genesis 17:20, as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him, sabi ng Diyos. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers and I will make him into a great nation. Genesis 21:13, I will make the son of the maidservant into a nation also because he is your offspring. Anak ba kayo ng isang maidservant? Hindi ibig sabihin wala na kayong future. Anak ba kayo out of wedlock? Hindi ibig sabihin, segunda klase kayong tao. Wala kayong kinalaman kung ano ang civil status ng mga magulang nyo nung kayo ay nabuo. Hindi nyo dapat dalhin yung baggage na yan buong buhay at hindi nyo dapat payagan ng mga taong ipasan sa inyo yung bigat na yan buong buhay. So tayo ba ay naging anak ni ganito at naging ganon? Genesis 21:18, lift the boy up and take him by the hand for I will make him into a great nation. Naranasan nyo na ba na parang kayo yung rejected tulad ni Ismael, pinalayas? Pinalayas nga na maaaring mamatay sa disyerto. But he became a great man nevertheless. Mas malalim ang balon na pinag-ahunan, kapatid. Mas madilim ang pinanggalingan, mas dapat galingan, tibayan ng loob para gumanda ang hinaharap. Hindi kailangan tayo maging alipin, tayo maggapos sa nakaraan. Lalo ko ang nakaraan ay hindi maganda. Hindi sapat na sisihin na natin ang sisihin ng nakaraan, ng ating mga magulang, ating kahirapan. Tapos na yon, kung tapos na. Ang mahalaga ay paano ngayon tayo uusad, paano tayo babangon, at paano itutuloy ang buhay. If you were an Isaac, even if you were an Ishmael, strengthen yourself. Rise from the sacrifice table. Nakita niyo po at isasakripisyo na itong si Isaac, pero bumangon naman. Overcome any possible dark past. Or if you don't do that, it will overcome you. Pag hindi ninyo dinaig ang isang madilim, mapait, masakit na nakaraan, patuloy niya kayong dadaigin. Kung naapi kayo minsan ng inyong mga masusungit na tiyak, pag hindi nyo yan nilampasan, kahit man lang sa alaala, patuloy pa rin kayong paulit-ulit na maaapi. Kung naabuso kayo, sino man, in a sexual way, pag hindi kayo nakalaya dyan, sa inyong mga alaala at gunita, patuloy at paulit-ulit kayong maaabuso pa. So dapat, pati rin. If you had a difficult sonship or daughterhood, if you had a difficult childhood or youth or past, overcome. And the quickest, the most effective, the most powerful way to overcome it is to forgive those that offended you. Habang hindi nyo pinapatawad, kayo magiging bilanggo ng tao o ng mga taong ito. Kung gaganti lang kayo, mauulit-ulit lang. Sa mga pag-aaral natin sa Genesis, makikita nyo paulit-ulit. Yung lolo may favoritism, yung tatay may favoritism, yung anak may favoritism na naman. When you look at the dysfunctional families of Genesis, nagdadayaan, nag-aagawan ng mana, nagsusumpaan, nagpapatayan,
Makikita ninyo na may pinagmulan ng gulo ng mga pamilya ngayon. At bagamat masakit na ungkatin at buklatin pa ito, kailangan nating balikan, gunitain para matutunan natin ang mga leksyon. Para huwag na nating tahakin ang landas na mali nilang tinahak at upang gawin natin ang higit na tama. We are more capable of having a more righteous life now because we have their lives as references. They never had ours. May advantage tayo mga kapatid. Overcome by forgiving. Gusto kong bigyan ng diin, hindi natin binibigyan ng judgment yung ginawa ni Abraham at ang ipinagawa sa kanya ng Diyos. Gusto lang natin gawing reference sa pag-uusap tungkol sa issue na may mga tao na rightly or wrongly, they think they were abused. And they never recover from it. But in Jesus, there is freedom. In Jesus, there is a new life. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. Kung meron kayong mga nakaraan na dapat nang limutin, lalong-lalo mga hinanakit at galit, baka kuminsan kasi akala natin nagpatawad na tayo, pero tingnan naalala mo, nagagalit ka pa rin, nagtatampo ka pa rin, at may mga masasama tayong ugali na bunga ng akala natin ay tayo naapi, o naapi nga tayo, may bunga. At sa pagsama ng ating ugali, umihira tayong kasama, dumadami lalo ating makaaway, lalong sumisikip ang ating mundo, patuloy tayong hinahagupit ng mga hampas na sinimulan ng ibang tao nung araw, pero ngayon tayo na nagpapatuloy. That's why people have to be free. You don't want to die like Isaac. Old, blind, bedridden, he could not control the passing on of his inheritance, being deceived by the people close to him. That's not the way to go. Hindi natin alam kung ano na magitan sa mag-amang ito. Baka naghinanakit sa buong buhay, hindi niya pinatawad ang kanyang ama, nagkaganon-ganon tuloy ang buhay niya. Pwede yun. Pwede rin hindi yun, kasi wala namang sinabi. Pero hindi naman mahirap isipin na nagkaroon sila ng distance. Kuminsan ang distance natin sa ating magulang, nauulit, nagiging distance sa atin ang ating anak. O kaya na we overcompensate. Sobra naman natin binabaligtad yung pamamaraan ng magulang natin na hindi natin nagustuhan. Sumobra ka naman ngayon mapagbigay, sumobra ka mabait, extreme pa rin. Abusado naman ng mga anak mo, hindi kayo na-appreciate. Ganon din ang magiging bunga. May agwat din, kalungkutan, pagkakahiwalay. Kaya ang mahalaga, balance. Hindi masarap pag-aralan ang mga kasaysayan ng mga pamilya sa Old Testament. Kasi puro mga scandal in the family. At hindi rin irresponsible type of study na ipakita sila na parang cartoon character, parang mga character sa isang Belen, na life is always nice and good and godly. Nakita natin na maraming pait, maraming hapdi, maging ang pagsunod sa inuutos ng Diyos. But what can we do? That is life. That is reality. Hindi na pwede yung two-dimensional study of biblical characters. Kailangan may 3 dimensions. Depth. Lalagyan natin ng lalim ang kanilang pagkatao sapagkat sila yung mga taong tulad natin. May mga pagkakamali, may tamang ginawa. May mga maganda at may mga hindi maganda. But we have a life ahead of us. And that life ahead of us can be spent in a better way, in a more godly way, in a more fruitful way, if we will know how to deal with the past. That's why we have to look back to Genesis. The beginning of family sorrows and the program and the blueprint of the sorrows of families even today. Diyos namin sa langit, turuan niyo po kami. Bigyan niyo ng kahulugan ang mga salita sa Biblia na inyong sinadyang ipamana sa amin. Turuan mo kaming makita ang dapat makita, huwag magbulag-bulagan sa mga nakasulat. Maproseso ito at maunawaan ko anong kinalaman nito sa aming buhay. Kung na-damage man o hindi, itong si Isaac nang nangyari at namagitan sa kanilang mag-ama, marami sa mga tao ngayon, Panginoon, na damage dahil sa mga namagitan sa kanila at kanilang ama o ina o iba pang mga tao sa kanilang pamilya. Ituro mo sa amin ang higit lalong mabuting daan kung paano ito haharapin. Kung paano bubunutin ang mga ugat ng mga pait ng kahapon. Kung paano magkakaroon ng bagong buhay kung nagkasalasalanta at nagkagiba-giba ang buhay namin. Turuan mo kami, Panginoon, na pahalagahan ang mga nalalabi pang araw ng aming buhay. Dagdagan ito ng kulay, ng musika, ng sayaw, ng ganda, ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng kabanalan. Lalong-lalo,
kung mayroong mapait na bahagi at madilim na nakaraan. Palayain mo kami, O Diyos, mula sa mga gapos ng nakaraan na patuloy na hanggang ngayon ay naglilimita pa sa amin. Yumuko tayong lahat, mga kapatid, nais kong manalangin. Narito ang Panginoon na tayo mananalangin sa Kanya. Sino man sa atin, meron pa kayong daladalang sugat dahil sa inyong childhood, dahil sa inyong youth, o kahit dahil sa recent past. Ang pakiramdam nyo, kayo nadaya, kayo nalamangan, kayo naapi, at meron pa rin kirot. May epekto sa inyong behavior, sa inyong ugali. At gusto nyong yan ay isuko na sa Panginoon ngayon. Mananalangin tayo. Pag-aralan natin ang leksyon ng nakaraan. You don't want to go like Isaac. You like to go in control of your faculties. At kung ano man, at may hinanakit pa tayo sa ating mga magulang o sino man, na-damage man tayo, hindi man glorious ang pagkakaluwal dito sa mundong ibabaw, isusuko natin sa Panginoon. Ang kasalanan ng iba ay patawad at ang mga sarili nating kasalanan na ihingi ng tawad. Mga kapatid, ang Diyos ay narito, napakalakas ng Kanyang presensya. Manalangin kayo personal. Kung meron kayong kailangang hingi ng tawad, hihingin nyo. Kung may kailangang patawarin na ngayon. You can never forgive enough. Kahit pa ulit-ulit tayong gumagawa nito, may nalilimutan at naiiwan na pinapatawad, kaya may natitira pa mga ugat. Magpatawad kayo ngayon and get out of this hall a brand new person. Ready for more blessings. Ready for more actions of God in your life. Ready for more fruits. But first, you have to deal with the past. Kayain, buklatin, hukayin ang nakaraan. Maaaring hindi namin makayang hukayin lahat yan ngayon, Panginoon. Maaaring limitado ang aming alaala sa sandaling ito. Subalit anuman ang inaalala ng mga kapatid na tumatayo sa iyong harapan, kinikilalang ito ay nagsisilbing tanikala na hindi tuloy makalaya ng lubos. Panginoon, sa paghingi ng tawad ng iyong mga anak ay igawad mo iyong pagpapatawad. At sa pagtayong ito na nangahulog ang sila man ay nakalaan at handang magpatawad sa mga nagkulang, nagkamali at umabuso sa kanila noon. Dinggin mo ang dalangin ito at pagpalain mo ang mga anak mong ngayon nagpapatawad. Pagpalain mo rin nawa yung mga pinapatawad na sila man ay magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon din ng pagbabagong loob. Dalangin ko, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, lagutin niyo po ngayon din ang lahat ng mga tali ng nakaraan na nagpapahirap sa buhay ng iyong mga anak. Mga hinanakit sa magulang, sa mga kamag-anak, kung kanino man. Hindi na makakatulong na patuloy pa itong buhayin ng buhayin, kundi sinusukot sa iyo, Panginoon, upang ilibing mo sa pusod ng dagat, ilayo mo tulad ng layo ng silangan sa kanluran, ang mga madidilim na bahagi ng nakaraan ng iyong mga anak. At pasikatin mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang bagong umaga, bagong liwanag na ipinapangako mo sa lahat ng nagsusuko ng buhay sa iyo. Patuloy mong baguhin ang paraan ng pag-iisip. Burahin mo, Panginoon, yung mga nakaprogram na mga negative ways to think because of a negative past. Saan mo kaming mareprogram ang aming pag-iisip? Teach us, Lord, to be changed by the renewing of our minds so that we may dwell on what is good, what is beautiful, what is commendable, what is lovely, what is righteous. At kung sakasakali na mayroong mga bahagi ng nakaraan ng yung mga anak, Panginoon, na hindi naging maganda, ipagkalob nyo sa ngalan ng Panginoong Jesus na ang mga darating pang panahon ay maging lalong maganda at matakpan ito ang lahat ng mga nakaraang hindi ka nais-nais. We pray that you will bless your people, that the blessings you will give, O Lord, will cover for all the deficiencies of the past. That your blessings will make beautiful color out of the blackness of a part of the past. That you, O God, will more than compensate for what was lacking, but your blessing will overflow, and your children will realize, they will actualize, experience a beautiful, godly life. Ibigay mo, Panginoon, ang mga kailangan ng iyong mga anak, at patuloy na ipaalala mo sa amin kung meron pa mga nalalabi kaming hindi ipinapatawad, hindi isinusuko sa iyo.
Bless your people. Kung may mga nakabaradating mga pagpapala, ay padaluyin mo na, O Diyos, sa pagsusuko na yung mga anak. Kasama niyan, hinihiling namin, pagalingin mo rin ang isip, pagalingin mong emosyon, pagalingin mo, O Diyos, ang mga lupang katawan na pinagsisidlan ng napakaraming lason dahil sa mga mapapait na gunita. Nawa, Panginoon, ng isang bagong buhay, ang mga anak mo ay hindi lang maglalakad, kundi sasayaw sa paglalakad. Ang mga anak mo ay hindi lang magsasalita, kundi aawit. At ang mga anak mo hindi lang kakain, kundi